Ito na naman, pag-usapan na ho natin itong plano ho ng gobyernong ito. Grabe. Alam mo mga kababayan, yung mga nangyayaring mga bali-balita ngayon, mga persecution na ginagawa sa mga supporter ni Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte, ay kitang-kita naman po natin. Alam mo, itong mga nakaraang araw, ako po ay mismo hong na-witness ko po na talagang ini-endorse ni Yorme yung mga kandidato ni Pangulong Duterte. At ngayong kahapon nga in-endorse daw ng ni VP Sara Duterte itong si Yorme. At anong nangyari ngayon ay ginigipit itong si Yorme. At ganun din sa isa pang mayor na tumatakbo, si Malapitan po, dahil sumuporta po din siya sa ilang mga senador ni Pangulong Duterte. Ngayon naman ay pinapatawag na rin po sila ng COMELEC. Alam nyo mga kababayan, yung mga yan ay parte ho yan ng grand plan. Ano po ba itong grand plan? Ito pong grand plan na ito ay lumabas po ito mismo sa sa dyaryo, sa pahayagan. Manila Times, lumabas po. Ipapakita ko sa inyo ito. Ayan po yun, no? Nilabas po yan ng Manila Times. Leak paper lays out political poll attack plan. Ika nga. Ibig sabihin po mga kababayan, talagang merong plano at matindi ho ito. Hindi ho ito biro kasi yung plano hong ito ay talagang sinimulan nila mula sa ICC, yung pag-uusig kay Pastor Kibuloy, ang KOJC, nandyan po lahat. Nakalatag po talaga. So masasabi nating ito ay malaking kuntsabahan ika nga ng Malacanang. Ginagamit po nila ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga pulis. Itong mga pulis po mismo ang inutusan doon nila para gipitin itong mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Grabe nung binabasa ko ito, ang lupit ho ng mga nakita ho natin. At iyan ipapaliwanag ko sa inyo. Ito po yung tinatawag nilang Oplan Katok. Hindi. May katok ho yun pero hindi ho Oplan Katok ho yan. Hindi, ano po yung tinatawag nilang Oplan. Matay. Wait. Kasi para sigurado tayo, Oplan Horus. Ano kaya yung Horus na yan? Horoscope kaya yan? Hindi. Oplan Horus ang tawag nila dyan. Yan po ang konteksto po nito ay habang si PBBM ay patuloy na humaharap sa mga batikos mula sa Duterte's camp, kailangan daw, sabi dito, kailangan gumawa ng decisive action to protect PBBM. Naku po, patay tayo dyan. Yung protect nila, abante. Umaabante ho. Ang tawag nila dito ay Oplan Horus. Nako, ano kaya ho ito? Ito po yung sulat na ito ay nag-leak po ito. Sinulat po ito sa mga asama po yan sa meeting ng Election Final Campaign Sprint Action Plan ng Lakas CMD. So, ito ang sabi, ang mga na-achieve na. Significantly weakened Duterte's political force. Ayun lang, bulag sila. Bakit kanyo? Hindi naman totoo yan. Na humina na ang political force. Maaaring nakidnap nila ang Pangulong Duterte, pero hindi ibig sabihin na humina na ang political force ng Pangulong Duterte. Hindi ho katotohanan yan. At ang isa pa daw achievement ay confidence in preventing Duterte's recovery ahead of 2028 election. Tingnan nyo na, grabe. Mantakin mo mga kababayan, talagang planado ho nila. Sabi nga, kalkulado nila. Ang target nila 2028. Pabagsakin ng mga Duterte, pahinain ng mga Duterte, at ang achievement nila ngayon ay hindi na makarecover ang mga Duterte. Yun lang, akala nila maloloko nila taong bayan. Ito pa, ano ba yung defensive measure taken? Ito daw, nako po, malupit ito Ito yung defensive taken. Sabihin yung ginawa nila. Form core campaign team, si Martin, si ang presidente, si Tamayo, mga congressman,
si Toti, Congressman AG, naku, may mga pinangalanang hindi ko alam ang build alliance across parties. Ibig sabihin, magagawa sila ng maraming party. Sorry naman, ibig sabihin pala, alliance with party, yung mga political parties. Ang role ng PFP, yung political party ni BBM, aligned with Lakas, NUP, Nationalista at NPC. Nakita naman po natin, nag-unite po yan ngayong 2025 election. Ibig pong sabihin talagang merong katotohanan ho itong mga issue na ho ito. Ano pa? Ito. Endorse VIP candidate. Oh, naku, may mga VIP candidate sila. Oh, ayan, nakasulat na diyan, oh. Tulfo, Lacson, Pacquiao, Revilla, Lapid, Binay. Oh, naku. Secure campaign funds. Naku po, patay tayo diyan. Ano ibig sabihin na secure? Ha? Secure ba ibig sabihin magtago? Naku, hindi natin alam ha. Ano ba ibig sabihin ng secure? Magnakaw? Ano ba ibig sabihin yan? Ibig sabihin ay pondo, mag-ipon para sa campaign funds. Magkano? 8 billion. Oh, kita nyo na? Oh, grabe yung campaign funds nila. 8 billion. Magkano kaya napupunta sa bulsa? Yun lang. Kanino manggagaling yung 8 billion? Ayon sa dokumentong ito, walang iba kung hindi kay Congressman Zaldico. Uy, sana all. Ang yaman ni Zaldico pala. Manggagaling daw di umano sa kanya. Allegedly, manggagaling daw yung 8 billion mula kay Congressman Zaldico. Ayon sa dokumento na nileak ng Manila Times. Okay? Galing po yan sa Manila Times. Hindi po galing sa akin yan, ha? Binabasa lamang po natin. Okay? Policy leverage. Nako, rice tariff exemption. Nako, ayan na yung bigas. So kasama sa plano talaga yung pagbaba ng bigas. Kaya may mga i-exempt para bumaba yung bigas. Nako, alam na. Kaya nga ngayon, meron silang pa 20 pesos na bigas. Diyan sa Visayas. Eto, dito mo makikita talaga na namumuliti ka sila. Kaya naman pala, pero since kailangan lang itong ma-exempt, yung depende kung saan kailangan ng boto, doon lang nila gagawin. Diba? Ano pa? Increase benefits for uniform personnel. Nako, alam na nila na baka pumiyok, magalit ang mga uniform personnel. So, sinuhulan na rin nila. Grabing kademonyo ng gobyernong ito, no? Di ba? Ang lupit ng kademonyo ng gobyerno. Pati yung uniform personnel, sinusuhulan. Ang tanong natin dyan, mga kababayan, kayo hubang mga uniform personnel ay nasusuhulan? Yan ang tanong. Kayo po bang uniform personnel ay nasusuhulan? Pwede bang sumagot kayo? O baka naman yung mga general lang ang nasusuhulan. At yung mga nasa baba wala nang magawa. Hindi na kayo kasali sa naaambunan. Mga kababayan, makinig kayo, uniform personnel, mga pulis, mga sundalo at kung sino-sino pa na uniform personnel. Plano nila na talagang i-increase ang benefits. Ang tanong, ibig sabihin, ginawa na nila yan, di ba? Ang tanong, kayo ba inaambunan? O baka yung mga boss nyo lang ang naambunan? Ako, yari tayo dyan. Ito, conducted effective information campaigns with influencer. Uy, kaya pala yumayaman ng mga ulul. Kaya pala yung mga bayarang influencer ng gobernong ito, yumayaman yung dating nakatira sa kubo-kubo, na nakahubad lang, ngayon may pera na, may pang chupageti na. Yung isa pa nga dyan, sabi niya, siya ang highest paid. Di ba? Gago lang talaga. Kamusta na, Mark? Sa'yo ba napunta lahat? Bakit ikaw ang highest paid? Ang kapal naman ng mukha mo. Hoy, makagago. Sabi mo, ikaw ang highest paid. So, magkano yun? Magkano kaya yung bayad sa'yo? Yun ang tanong dyan. Eto
Ito matindi dito mga kababayan. Para mas maintindihan ho natin, meron mga tayong highlights pa ha, kung paano nila gagawin ito. Ito, ayan. Oh. Offensive measures. Ito, offensive measures na gagawin. Oh. Collaborate with ICC, PNP, PDEA, HRC. Naku, ito ba yung Human Rights Commission? Pati pala yun nakikipagkuntsabahan na. Senator Trillanes, yun, kaya pala ngayon tinatarget na si Magalong. Magalong. Si Malapitan, kaya pala tinatarget na si Malapitan. Kasi nag-collaborate ang gobernong ito, Senator Trillanes. Ayan nakasulat nakasulat po. Ayon po yan sa Manila Times report ng leaked document. Ibig sabihin, susuportahan nila si Trillanes. Kaya naman pala pinatawag na ng chairman ng COMELEC etong si Malapitan. Nako po, alam na this. Yung mga ganyang galawang ano yan di ba? Pangalawa, local investigation ongoing. Naku po, local investigation sa House, sa DOJ, NBI, COA, AMLAC on drug war and confidential funds cases. Yun, di ba? Nakita natin talagang kaliwat kanan ng investigasyon mula sa House, mula sa NBI, mula sa DOJ. Nagkaroon ng talagang simultaneous investigation against war on drugs and confidential fund ng Office of the Vice President. Yun, kasama pala sa plano.